Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen! Isang pagbati po sa mga nakikinig sa radyo. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Patuloy pa rin po kayong nakikinig sa programang Si Jesus ang lahat sa lahat radio program. Sumasahimpapawid mula Lunes hanggang Biyernes, 6 to 6:30 a.m. at Sabado-Linggo mula 8 hanggang 9 a.m. ng umaga. Sa ngalan po ni na Pastor Rolly at Sister Aida Antonio, ako po si Ate Annie at kasama pa rin po si Ate Len. At makakasama niyo po kami sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos upang maipahatid sa inyo ang mensahe ng pagmamahal at pag-asa na galing sa ating Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, tayo po ay muli na namang magkasama-sama sa isang oras na galing ang mensahe sa ating Panginoong Yesus. Kaya magsimula po muna tayo sa ating opening prayer. O Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa umagang ito na muli, Panginoon, na kami ay nabigyan mo ng buhay, lakas at hininga, Panginoon. Kaya, Lord,
I pray na ikaw po ang manguna sa gawaing ito. Itago niyo po kami sa inyong likuran at ang tanging mensahe niyo po para sa bawat isa na mga nakikinig sa radyo at sa mga kasama po namin sa FB Live, Panginoon, ay magrema po, Panginoon, sa kanilang puso at may i-apply po nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo na po ang magbigay, Lord, ng knowledge and wisdom sa amin, Panginoon, na maibigay po namin ang mensahe na buhat sa inyo. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa pagbibigay ng mensahe. At Lord, kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Ayan. Good morning po sa lahat. Good morning, Ayan. Teacher Annie. Yes, Ate Leno, naku, malapit na ang bear month. Ilang Amen. araw na lang at bear Bear month months na na. naman. Yan. So, kamusta po ang bawat isa sa atin, no? Panalangin po namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan, no, Ate Len? Amen. Dahil nung nakaraan linggo ay grabe yung mga ulan, Sunod ang bagyo. Yes, at marami sa ating mga kababayan ang mga nabaha, no? Kaya nawa po ang mensaheng ito ay magbigay sa inyo ng kalakasan at pag-asa. So, Ate Len, ano po ang ating topic sa umagang ito? Ngayon, sa umagang ito ay may panibago po tayong topic mula po sa ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating topic ay Build in Christ. Na ang ating main verse naman po ay matatagpuan po sa Corinthians 3 verse 10 to 11. So samahan niyo po kung basahin ang ating main verse sa umagang ito. Kung hawak niyo po ang inyong mga sandatas, sabayan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon mula po sa Corinthians 3 verse 10 to 11. So, sabi po, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder and someone else building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundations other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, sa Tagalog po, Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyong tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. iba naman ang magpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nilagay na. Walang iba kundi si Hesus Kristo. Amen and amen, mga kapatid. No? Sabi nga na wala po tayong ibang matibay na pundasyon kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yes, ang mga Yes. kapatid, ano ba ang pundasyon ng buhay mo pag dumating ang bagyo ng problema? Pananampalataya mo ba ay mananatiling matag o madaling gumuho? Alamin po natin kung paano tayo itatayo ang buhay kay Kristo. Ni Kristo lamang at bakit siya po yung tanging pundasyon na hindi kailanman magigiba. Sabi nga, ang tibay po ng isang bahay ay lumalabas hindi kapag walang ulan, walang hangin, walang baha, walang lindol. Hindi masasabi talaga po natin matibay ang isang bahay kapag dumating po ang bagyo. Kapag bumuhos po yung malakas na ulan, kapag umampas po yung hangin, kapag tumaas po yung baha, kapag yumanig po yung lupa, dito po natin malalaman kung matibay po ang pundasyon. So, ganito po din sa ating buhay, mga kapatid. Madaling sabihing matibay po yung pananampalataya po natin. Yung faith po natin, kapag okay po yung sitwasyon, di po ba? Na madaling ngumiti pag walang pressure, di ba? Pero paano naman po kapag dumating yung bagyo, iba't ibang pagsubok yung mararanasan po natin, no? Nandun po yung discouragement, yung temptation, no? Nadi-disappoint po tayo. So, lahat po tayo, may kanya-kanya tayong bagyo sa buhay na Amen. related po sa mga naranasan po natin itong mga nakarang Yes, linggo, bagyo, no? Sunod-sunod po grabe. talaga yun. So, mahirap talaga po pag sunod-sunod pong bagyo yung dumarating, no? So, dito po natin makikita at lumalabas kung saan talaga po tayo nakatayo. Dito natin malalaman kung ano po ba yung foundation ng ating pananampalataya, no? So, nais po ng Diyos na tayo palaguin at palakasin, no? Hinuhubog niya po yung ating character at pinatitibay niya po yung ating faith. So, tinuturuan niya po tayong gawin siyang foundation ng buhay natin para tayo po maging wise life. So, kinukonstruct niya po tayo, mga kapatid, hindi lang para makasurvive po tayo sa buhay,
kundi para maging faithful po tayo sa gitna ng bagyo. Sa gitna po ng temptation, yung pressure na nararanasan natin, sa mga persecution, yung disappointments, at maging sa spiritual battle po natin. Kaya kapatid, ang title po ng ating mensahe nga ay Build on Christ. Na kapag sinabi nga pong God is building your foundation, ibig sabihin po, ang Diyos po mismo ang gumagawa, nagpapatibay at nag-aayos po ng ugat ng ating buhay. Hindi lang niya inaayos po yung panlabas. So, hindi lang po yung behavior natin, kundi inaabot niya po yung pinakabasihan ng ating pananampalataya, yung identity at yung security po natin. So, gusto po ng Panginoon, kapatid, na ang buhay natin ay hindi nakatayo sa tao. Amen. Hindi po sa sarili nating galing, hindi po sa pera na meron tayo, hindi rin po sa ministry. Pag ministry success po natin, no, hindi rin po sa religious image natin, at hindi rin po sa sariling kabutihan. So, kundi gusto niya po ang maging foundation natin, yung ating Panginoong Jesus. Kapag ang foundation po natin ay mali, kapatid, hindi tayo tatagal sa bagyo. Kapag ang foundation natin ay ang approval lang po ng tao, bibigay po tayo. Kapag may criticism, kapag sa pera, matitinag po tayo. Kapag may financial pressure po sa ministry, nasasaktan tayo ng sobra kapag hindi tayo napapansin. Pero kapag ang Panginoong Jesus po ang foundation natin, pinakapundasyon po natin, hindi tayo tuluyang mawawasak kasi hindi tayo humahawak sa ating sarili, kundi ang Panginoong Jesus ang ating nagiging pundasyon. Kaya sabay-sabay po tayong matuto at lumago mula po sa mensahe ng ating Panginoon at hayaan mong suriin ng Diyos ang pundasyon mo, hayaan mong palakasin niya ang mga aspeto ng ating buhay upang tumibay, hayaan mong alisin niya po ang dapat alisin at hayaan mong itayo niya ang buhay mo para sa pundasyong hindi kailanman nagigiba ang Panginoong Jesus. So, paano po natin gagawin foundation ng ating buhay ang Panginoong Jesus? So, yun po. Pangungunahan po yan ni Teacher Annie. Ayan. So, unang-una po, no, napakaganda tila na foundation natin. Dapat ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, number 1 po ay recognize that God gives the growth. Ayan. So, ito po ay makikita natin dun sa unang Korinto, chapter 3, verse 1 to 4 po, no? So, sabi po doon ay basahin po muna natin yung verse na ito. Sabi po, by the grace God has given me, I lay the foundation as a wise builder and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No? So, napakaganda po na mensahe ito sa atin ng Panginoon. No? Sabi nga rin po na ibig sabihin po nito, no, pinapaalalahanan ni Pablo, ito po ay sulat ni Pablo, no, sa mga taga-Korinto, hindi ibig sabihin na dahil believers na, mature na agad. Yan. Pwedeng ligtas ka na pero immature ka pa rin. Pwedeng nasa church ka na pero may laman pa rin. May laman pa rin nangingibabaw sa'yo. No? Yung mga kasalanan po natin. Pwedeng marunong magsabi ng amen pero madaling mainggit. Pwedeng may Bible knowledge pero may pride. Pwedeng active sa ministry pero may comparison pa rin sa puso. No? Ba't siya ganun? Ba't ako ganyan? So, parang may comparison po. Kaya po, sinabi ni Pablo na pinaalalahanan niya yung mga taga-Korinto na sabi niya, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Hindi ibig sabihin nito na wala silang Holy Spirit. Ang sinasabi ni Pablo, hindi sila namumuhay sa paraang pinapangunahan talaga sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, may spirit sila, pero ang behavior nila ay parang hindi spirit-led. Ito. Kaya nga, dapat bantayan natin ang ating puso. Kasi minsan, kapag naririnig natin ang salitang worldly o makamundo, iniisip agad natin yung mga obvious na kasalanan, bisyo, morality, rebellion,
Yes, kasama po ito. Pero dito, ano ang sign ng pagiging worldly? Ayon sa talata, ay pag-iinggitan at pag-aaway-away. Jealousy and quarreling. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka lasenggero, drug addict, pwedeng very religious ang itsura mo, pero worldly ka pa din. Ang puso mo. Kapag puno ka ng inggit, comparison, pride, rivalry, at division. Kaya po, sabi ni Pablo, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang sakit nito kasi ang baby, cute kapag baby pa talaga. Pero kung ang isang tao, ilang taon na, pero baby pa rin ang katawan at kilos, hindi na cute yon. Problema na yon. Ganyan din sa spiritual life. So yung ating pong paglaro, no? Lahat tayo nagsisimula sa basic. Pero hindi normal na habang tumatagal, nananatili tayong baby. Hindi normal na 10 taon ka na kay Lord, pero ang reaksyon pa rin ay inggit. Hindi normal na matagal ka na sa church, pero laging may kampihan. Hindi normal na nakakarinig ka ng salita ng Diyos every week, pero hindi ka pa marunong magpakumbaba. So, ayan ko, no? So sabi nga po dito, sa mga talatang ito, sinabi ni Apostol na nang siya, so ito po yung, kung iuugnay po natin ito doon sa ating topic na recognize that God gives the God, no? So sabi po dito, ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago at paglago ng isang tao ay hindi nakasalalay sa galing ng nagsasalita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kasi po nagtuturo po itong si Pablo doon sa mga taga-Korinto. Sabi niya po dito, sa mga talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na nang siya ay pumunta sa mga taga-Korinto, hindi siya nagpakitang gilas gamit ang magagandang salita o mataas na karunungan ng tao. Sa halip, ipinahayag niya ang tungkol kay Jesus Christ at sa kanyang mga ginawa. So, yun po yung tinuro na basic ni Pablo. Maglagak ng pananampalataya kay Hesus Kristo, gawin siyang pundasyon. At malalaman po natin na dun sa kanyang mga ginawa, no, ginawang himala ng ating Panginoong Hesus, sabi po natin na ito po yung mga patunay na ang Panginoong Diyos talaga ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Amen. No, kaya po, ito po yung itinuro upang ang mga taga-Korinto ay maglagak ng pananampalataya at kumbaga maglagak ng pundasyon. Ang Panginoong Hesukristo ang kilalaning Diyos at tagapagligtas. Okay? So makikita natin ang tatlong mahalagang punto. So dito po sa verse na 1 Corinthians 2, chapter 2, 1 to 4 ay may tatlo pong mahalagang punto. No? So una po, hindi sa galing ng tao nakasalalay ang gawain ng Diyos, no? Sabi po dito, alam ni Pablo na hindi sapat ang kanyang sariling kakayahan. Yun nga pong sinasabi ni Ate Len kanina na huwag tayong umasa sa kagalingan ng tao. No? Huwag po nating gawing pundasyon ng mga tao na nasa paligid natin. Okay, sabi po dito, alam ni Pablo na hindi sapat ang kanyang sariling kakayahan upang baguhin ang puso ng mga tao. Hindi niya kailangan patunayan na mahusay siya. Ang mahalaga ay maipahayag niya ng tapat ang mensahe tungkol kay Kristo. No? Minsan po kasi yung mga nagtuturo atin, so akala nila dahil sa galing nilang magsalita, kaya yung mga taong nakikinig sa kanila ay sa kanila na naniniwala at hindi na sa Panginoong Jesus. Kaya pinaalalahanan ni Pablo na si Jesus Christ lang ang dapat nating paniwalaan, ang dapat nating sambahin, no? Sa kanya tayo maglagak ng ating tiwala at pag-asa. Ha? Isa pa po, sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalago sa pananampalataya. So tandaan po natin na si Lord pa rin
Ang kumikilos. Yes, ang kumikilos, ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Katulad na nga lang po ng sinabi ni Ate Lynn kanina na paano ba sinusubok ang tibay ng isang bahay o yung pundasyon, di ba? Sinusubok yan sa lindol, pag dumating ang mga malalakas na bagyo, no? Yung lindol, no? So, ano po kaya ang mga nangyari sa ating mga pundasyon itong mga nakaraang araw na Kaya yung sobra. bahay talaga namin, sa totoo lang, dami ng tulo. Ayun, no. Di ba? So, Makikita talaga yung tibay ng pundasyon ng isang bahay, no, pagdating talaga ng malakas na ulan. malakas na ulan at yung pag-shake, no? So, kung i-relate po natin ito sa ating pananampalataya, mga kapatid, no? So, itong mga nagdaan, maraming mga kababayan talaga natin na shake yung kanilang pananampalataya, no? Yung mga ari-arian nila na nakikita ko sa mga Facebook talaga yung mga magagandang sopa, magagandang kotse, nabaha. Magandang bahay na baha, wala. Na parang nakakapanlumo na yung mga pinagsipkapan mo, pinaghirapan na mga ari-arian, no, di isang ba? ulap. Pero napakabuti ng Panginoong Amen. Diyos dahil sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Alam natin na may magandang plano pa rin. At alam natin na may magandang opportunity o nasa atin patiin ang pabor ng Panginoon. Kaya kapatid, tandaan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalago sa pananampalataya. Maaaring sa mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, ito yung magpapatibay o magpapatatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sinabi ni Pablo na ang kanyang pangangaral ay hindi nakabatay lamang sa mapanghikayat na mga salita ng karunungan. Yan. Kundi sa pagpapakita ng espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng Diyos ang simpleng salita, simpleng paglilingkod o simpleng pagsaksi upang makagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Sabi din po dito, pangatlong punto, ang ating bahagi ay maging tapat, no? Ang Diyos ay nagbibigay ng paglago. Ito ang malinaw na koneksyon natin sa ating Panginoon. Maaari tayong magtanim ng binhi sa pamamagitan ng pagtuturo, pananalangin, paglilingkod at pagbahagi ng salita ng Diyos. Ngunit ang paglago ng binhing iyon sa puso ng tao ay gawa ng Diyos. Kaya po, kung matatandaan po natin, doon sa 1 Corinthians 3, chapter 1 Corinthians chapter 3 verse 6 kung saan sinabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. So tatandaan po natin yan lagi, no? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng paglago. Maaaring ginagamit tayo, tayong mga ministers bilang instrumento sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pero tandaan po natin lagi na ang Diyos pa rin ang kumikilos at gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay ng isang tao. Kaya po sabi dito, maaaring ikaw ay nagtuturo sa isang bata, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nananalangin para sa isang tao, o naglilingkod sa church. Hindi mo agad makikita ang resulta, ngunit hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Ang Diyos ang kumikilos sa puso ng tao sa kanyang panahon at paraan. Kaya po, ang spiritual growth ay nagmumula sa ating Panginoon. Siya lamang po ang nagbibigay sa atin, nagdidilig sa atin, naglalagay ng fertilizer upang tayo ay lumago at maging matatag sa ating pananampalataya. Kaya kapag may taong nagbago, lumago sa pananampalataya o naging matatag kay Kristo, hindi natin dapat sabihin na, dahil sa akin yun, ang galing ko kasing magturo, kaya naniwala siya. No? Sa halip, sabihin po natin na ginamit ako ng Diyos
ngunit siya ang nagbigay ng pagbukbok. So, kaya po, recognize that God gives growth. Ayan. So, tatandaan po natin na magasik tayo ng salita, magdilig tayo sa pamamagitan ng panalangin at mabuting halimbawa. Patuloy tayong maglingkod kahit hindi natin agad nakikita ang resulta sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng paglago sa tamang panahon. Diba? Mga kapatid, so bagamat may mga pagsubok, mga problema, lalo na ngayon, no, ang hirap na talaga ng buhay, no? Sa taas ng bilihin. Sa sunod-sunod pa yung mga sakuna, yung mga hindi magagandang panahon, no? Mga bilihin natin hindi bumababa kundi tumataas pa, at yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Maaaring kapatid, ito lamang yung fertilizer ni Lord. Amen. Na nilalagay upang tayo ay tumatag, no? Upang mas lalong tumatag yung ating pundasyon. At makikita natin ang mga kilos at gawa ng Panginoon sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na ito, no? So, kaya nga sabi ni Brother Jun, naaalala ko nung nakaraan, no? Sabi nga, wag lang tayong maging believer, kundi maging follower din tayo, no? So, lagi nating tatandaan na may mga pinapagawa ang Panginoon sa atin. May mga inuutos sa atin ang Panginoon na dapat nating gawin, no? Sundin, no? So, kaya sabi nga kapag sinunod mo yung Panginoon, yung pagpapala ay dadating, no? So, sabi nga po ni Pastora nung nakaraan, no? Lumalapit ka lamang ba habang may bagyo? 'Di ba? Sabi ni Pastora Edith na lumapit ka habang may bagyo. Hindi kapag tapos na ang bagyo. Oo, sa kakalalapit, no? Hindi kinakailangan na matapos ang ating mga problema bago tayo lumapit sa Diyos. Kaya nga po sabi ni Pastora noon, maaari po tayong magkaroon ng kapayapaan habang tayo ay humaharap sa matitinding paghihirap. Kasi, sabi nga po, kasama natin ang Panginoon. At sabi rin po ni Pastora Edith nung sa kanyang teaching nung nakaraang linggo, pinapasan niya ang ating mga kasalanan. At ito po yung tatandaan natin, no? Kung ano yung pinakamabigat, yun ang kinukuha ng ating Diyos. So tandaan po natin kapatid na ang pagmamalasakit ng Diyos ay walang hanggan, di tulad ng tao na may hangganan. Kaya build your foundation in Jesus Christ alone. At i-recognize natin kapatid na yung pananampalataya na meron ka ay palalaguin pa ng ating Panginoon. Ayan, Ate Len. Sabi nga po na recognize that God gives the growth. So tandaan po natin kapatid, no? Na yung pagpapalago po, ng Diyos lang po yung nagpapalago, no? Ginagamit po ng Diyos ang tao, may nagtatanim, may nagdidilig, may nagtuturo, may nagdi-disciple, may nagpa-follow up, may nagpe-pray, pero ang Diyos po lang ang lumilikha ng buhay. Amen. Ang Diyos lang po yung nagbubukas ng puso. Ang Diyos lang po, ang Diyos lang ang nagpapalago. So, di ibig sabihin kapatid na wala na tayong gagawin, kundi may responsibility pa rin po tayo. No? May role pa rin po ang church, ang mga leaders natin, may responsibility po yung church, pero hindi tayo maglilingkod na parang tayo po yung savior. Maglilingkod po tayo bilang servants na dependent po sa savior. Sabi nga, we plant, we water, but God gives the growth. Sabi nga po sa unang Corinto 3 verse 7, no? Sabi nga, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. So, hindi naman sinasabi kapatid na parang walang kwenta yung nagtatanim o nagdidilig, kundi binibigyan po ng Panginoon sila ng tamang perspective at posisyon. No? Importante po ang pagtatanim at pagdidilig, pero ang pagliligtas at pagpapalago po ay sa Diyos. Siya lang po ang makakagawa nito. At syempre, no, Tulen,
dapat lagi tayong babad sa Amen. presensya ng ating Diyos upang mas patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Ituloy lang po natin yung pananalangin, pagiging mabuting halimbawa, yung pagmamahal na walang kondisyon, pagdi-disciple po natin sa kanila, at ipagkatiwala po natin sa Diyos yung kanilang kaligtasan at paglago. Ayan, so, diba nga? Ayan, sabi din po ni Pastor Rolly nung kanyang nagturo siya, sabi nga po, magtiwala at ang Diyos maghihimala. No? Amen. Kapag ikaw ay sa Diyos nagtiwala, nag-iimbita ka ng pagpapala. So, maaaring yung mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, no, kapatid, daanan mo lang pero wag mong tambayan. Kasi alam natin na kapag ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya at Amen. laging tapat sa kanyang pangako. Ayan. So, ayun po yung unang pointers po na God recognize that God gives growth. So, Sa kanya pa rin lagi ang balik. Sa kanya pa rin Amen. ang pagpuri at pasasalamat. Ayan. So, pangalawa po na pointers ay kung paano po ba natin gagawing foundation ng ating buhay ang Panginoong Jesus, build only on Christ. So, sabi nga po kapag ang Diyos ang nagpapalago, saan kaya niya tayo gustong itayo? Ano po yung foundation ng growth na ito? Kasi hindi sapat na lumalago ka lang. Ang tanong kapatid, saan ka dapat lumalago? Kanino ka nakatayo? Anong pinakahawakan mo? Ano ang pinagtitiwalaan mo kapag may challenges, may failure, may spiritual battle tayo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga po sa unang Korinto 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Hesus Kristo. So, hindi ibig sabihin kapatid no na ibig sabihin ng build only on Christ. Sabi nga, ay ang Panginoong Jesus lamang po ang dapat maging source, yung center, yung security at confidence po ng ating salvation. Yung faith po natin, yung identity po natin, yung ministry na meron po tayo, yung pag-asa at eternal future po natin. Sabi nga, walang tao, yung good work na ginagawa po natin, yung leadership personality, yung ministry success, yung family background, yung spiritual gifts of personal sincerity, ang pwedeng maging pundasyon ng ating kaligtasan, Amen. kundi ang Panginoong Jesus lamang. So, sabi nga no, sa ni Charles Spurgeon, sabi nga po dito, the foundation of the gospel is one, namely Jesus Christ, at sinabi rin niya, there never were two gospels, for there never were two saviors. Sabi nga, no? Isa lang po yung savior. Kaya isa lang po ang ating pundasyon. No? Sabi nga, kaya sa kapatid, ano po ba yung foundation mo ngayon? Ano yung pundasyon mo ngayon? Pag nabigo ka, saan ka ba tumatakbo? Kapag nagkasala tayo, ano yung unang ginagawa natin? Magpapanggap ba tayo? Magmi-ministry ka ba para bumawi kay Lord? O tatakbo ka sa Diyos? Aamin, magsisisi, at muling kakapit sa grace niya. So kapag tandaan po natin at alitahan ko natin mo na ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ay may kabayaran, may halaga. So hindi simpleng pagkakamali lang, no, yung pride na ating yung pride na meron tayo, yung unforgiveness, yung hindi tayo marunong magpatawad, yung inggit, yung envy, yung selfishness, no. Sabi nga ang bawat kasalanan ay may kabayaran. So pero sa cross, ang Panginoong Jesus po ang nagbayad. So tandaan po natin no, para sa atin no, libre binigay ang grace, pero hindi ito mumurahin lamang yung grace na meron. Sabi nga, it costs the blood of Christ. So yung dugo po ng Panginoong Jesus ang tumubos po sa atin. Kaya kapag sinabi natin build only on Christ, hindi po ibig sabihin okay lang magkasala kasi may grace naman. No? So hindi kapatid. Ang tunay na grace
binabali po yung puso natin. Yung grace niya po ang nagbabago sa atin, yung biyaya po ng Panginoon. Na kapag nakita po natin yung laki ng pagmamahal ni Lord, ay nagiging broken tayo, yung parang naiiwasan po natin magkasala, no? So araw-araw natututo tayong umamin sa mga pagkakamali po natin. At habang lumalalim po yung pasasalamat natin mula po sa biyaya ng Panginoon, ay lumalago rin po yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya sabi nga po, tandaan po natin na hindi tayo lumalayo sa kasalanan para bilhin po yung grace. Lumalayo tayo sa kasalanan dahil binili na po tayo ni Kristo. No? Kaya kung may kasalanan tayong tinatago, mga kapatid, huwag natin gawing foundation yung pagtatago. No? Hindi tayo gagaling doon. Na kapag may galit kang dinadala, huwag mong gawing foundation yung pagbawi, no? Hindi ka maliligtas doon, kapatid. No, kung may ministry kang ginagamit para takpan ang brokenness mo, huwag mong gawing foundation ang service yung meron tayo, no? Kasi mapapagod lang po tayo doon, no? So, lumapit po tayo kay Kristo sa Panginoong Hesus. Aminin po natin at magsisisi tayo. Tanggapin po natin yung grace niya. At hayaan po natin yung grace po ng Panginoon ang magbago po sa atin. No? So tandaan po natin na yung ating matatag na pundasyong bato ay ang Panginoong Hesus. No? Pwede tayong manginig. Sabi nga po, no, pwede tayong manginig, pero hindi nanginginig ang bato. Ayan. So, pwede tayong matakot, pero hindi natitinag po si Lord. Pwede tayong dumaan sa Pwede tayong dumaan sa matinding pagsubok, pero hindi natitinag po yung foundation, yung bato na meron. Yan po yung Panginoong Hesus. Pwede tayong matakot, pero hindi natitinag si Lord. Pwede tayong dumaan sa financial storm, yung financial sa family po natin, yung emotional storm na meron tayo, yung health po natin, yung ministry, spiritual battle po natin, yung mga temptation, discouragement. Pero si Kristo po yung foundation po natin, ay hindi po tayo mawawala, kapatid. So, hindi ibig sabihin po na hindi tayo masasaktan, hindi tayo matatakot, hindi tayo mapapagod. Sabi nga kasama po sa ating Christian life, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, kasama po talaga sa buhay po natin yung masasaktan tayo, matatakot, di ba, mag-aalinlangan, mapapagod, di ba? At hindi po tayo exempted sa lahat po ng bagyo na ating mararanasan. No? Pero sabi nga po, in Christ, hindi tayo foundationless, kapatid. Yan. So, build only in Christ. Sabi nga po, ito yung dahilan kung bakit hindi tayo susuko kapag may bagyo. Ito po yung dahilan kung bakit hindi po tayo magyayabang kapag lumago na po tayo. No? So, ito rin po yung dahilan kung bakit kaya nating mag-repent, kaya nating magsisi. Ito rin po yung dahilan, kapatid, kung bakit kaya nating lumaban sa kasalanan. No? Ito rin po yung dahilan kung bakit kaya nating magpatuloy kaya nating magpatuloy sa buhay. Sabi nga po, kung ang worship natin hindi built on Christ, ito lang po ay performance lang. Na kung yung preaching po natin ay hindi po built on Christ, parang isang motivational talk lang po ito, kapatid. Kaya kung ang mission po natin hindi built on Christ, ay sinasabing activity lang po ito. Kaya sabi nga, kapatid, build only on Christ, yung maging source at center po natin, siya po yung ating maging buhay, yung ating matibay na pundasyong bato. So, pangalawa, Kaya tandaan natin, mga kapatid, no? Hanapin at lapitan ang Diyos ng taos-puso upang maranasan at makita mo mismo ang kanyang kabutihan sa iyong sariling buhay. Ha? Kaya, kapatid, have an intimate relationship with God. Magkaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon. Gawin mo siyang tatay o di kaya ay best friend. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi makukuha sa pakikinig o pagbabasa tungkol sa Diyos. Paano kalalaga sa pamamagitan, kapatid, ng pagkakaroon ng personal na ugnayan sa Kanya.
Kapag hinanap mo ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod at pagtitiwala, mararanasan mo mismo ang kanyang gabay, biyaya at pag-ibig. Kapag lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, lalalim din ang ating pananampalataya, yung ating root. O yung roots ay, di ba, hindi madaling matinag yung puno na kapag malalim yung kanyang ugat, no? Kaya build our relationship kay Lord, no? Palalimin natin yung ating pananampalataya at doon natin unti-unting mararanasan kung gaano kabuti ang Panginoon. Dati, noon tayo ay hindi pa mananampalataya, naiisip natin na ang mga magagandang pangyayari sa ating buhay ay dulot lamang ng swerte, sariling talino at kakayahan. So parang tayo, no? Ako ang magaling, ako ang magaling. So hindi po, kapatid, no? Tatandaan natin na ang Diyos, no? Ang Diyos ang lahat, ang nagbigay nito sa atin, yung ating lakas, yung ating talino, no, yung ating mga kakayahan ay galing po iyan sa ating Panginoon. Kaya mas makatibay ang ating magiging pundasyon kapag tayo ay may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ayan. So, Ate Len, ano yung pangatlo? So, yung pangatlo po na ating pointers ay choose materials that will last. Yan. So, dapat matibay din, yung no? materials. Yung materials, Siyempre. syempre. Kung papatayo tayo ng bahay, no? Kailangan matibay So, may yung gumagamit ng materyales. kahoy, semento, dayami. O, yan. So, ano kaya ang ating kinakailangang materyales? Ayan, so sabi nga po, no, nakita na natin po na ang Diyos ang nagbibigay ng growth at siya lamang po yung ating matibay na pundasyon. Ano naman ang itatayo natin sa Panginoong Jesus? Kasi pwedeng tama po yung foundation natin, no, pero hindi ka naman maingat sa materyales, pwedeng ikaw ay may salvation, kaya lang ang oras mo, yung lakas, yung service, yung priorities po natin at mga desisyon sa buhay ay nauubos sa mga bagay na temporary. Kaya sabi nga, choose materials that will last. Sabi nga, Matagal. sa unang Korinto 3 verse 12 to 15, sabi nga dito, sa 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, Masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, naliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Amen. So, dito natin makikita, kapatid, no, na hindi lang sa foundation, kundi kung anong materyales ang ginagamit sa pagtatayo. Ginto, pilak o mahalagang bato ba yan? O kahoy, damo o dayami. So, ano bang ginagamit mo sa pagtatayo ng buhay mo, kapatid? Sa pagbibuild ng family, sa pagtatayo ng character po natin, ayun, sa pagtatayo po ng future natin. No? Ginto ba? Pilak ba? At mamahaling bato? Ayan, no? Sabi sinabing ginto, pilak at mamahaling bato, ito yung pananampalataya sa Panginoong Jesus, no? Ito po yung pagmamahal, pagpakumbaba, pagpapatawad, at paglilingkod para mabigyan ng karangalan ng Diyos sa iyong buhay. So, ito yung mga mamahaling bato, ginto at pilak. At kabaligtaran naman, kapag ginamit po natin yung materyales sa pagtatayo, yung kahoy, yung damo at dayami. So, sabi nga, ibig sabihin, mga kapatid, no, baka ginagamit mo sa pagtatayo ng buhay mo, yung pride, no, na meron tayo, no, na ayaw mo magpakumbaba, magpatawad, ayaw magpakorek. So, hindi tayo teachable, no, kasi feeling natin, mas alam na natin, no. So, mukhang matibay, sabi nga, mukhang matibay sa labas, pero kahoy yan, kapatid, na kapag dumating ang apoy ng correction, madaling masunog, no? Baka ang ginagamit mo naman ngayon, kapatid, sa
materyales sa foundation mo ay approval ng tao, no? May yung ginagawa mo ang tama, hindi dahil mahal mo si Lord, kundi dahil gusto mong purihin ka lang ng tao, no? Kapag ang taong foundation ng work natin, magiging alipin po tayo ng opinion nila, no? So, sabi nga, dayami yan kapatid, na kapag hindi ka napansin, guguho ka, masusunog ka. So, o kaya naman, ang ginagamit po ba natin ay yung pakitang tao, no? So, yung maganda ka sa harap ng church, pero ibang-iba ka naman sa bahay, no? Yes. So, wala akong makaka-relate pong iba dito, no? Kasi nakaka-relate din ako dito. Nakaka-relate na rin. Maayos kang magsalita sa Yes. Bible study o kaya sa harap ng mga ka-churchmate mo, pero harsh ka pala sa mga anak mo at asawa. Relate. So, nakakangiti ka sa worship, pero puro galit pala yung nasa puso mo, no? So, sabi nga, damo yan kapatid, dahil madaling magmukhang, magmukhang buhay, pero madaling matuyo. Ayan, no? So, baka ginagamit mo rin kapatid, yung comparison, yung parang lagi nating inahalin tulad yung buhay natin sa ibang tao. No? Na yun yung lagi mong tinitingnan kung mas ahead ba sila kaysa sa'yo, no? Pino-compare lagi natin yung sarili Lord, natin, bakit mas maraming blessing sa kanila? yung ministry natin, di ba? Yung mga, kung anong meron ng ibang tao, kino-compare natin. Sabi nga po kapatid, no? Comparison burns joy. Sabi nga, comparison burns gratitude. Comparison burns unity. No? So sabi nga, dayami yan kapatid, mabilis magliyab sa inggit. Ayan. So kapatid, no? Sabi nga, anong ginagamit mo sa pagtatayo? Ginto ba? Pilak ba? Mamahaling bato ba? Kahoy, damo o dayami, no? Sabi nga po dun sa unang Korinto 3 verse 13, no? Sabi nga po dito na makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa. Ayan kapatid, na makikita po natin dito na yung ibig sabihin po ay kailangan nating ma-identify, no? Ang kahoy, damo at dayami. At dayami ngayon, habang may panahon pa para magsisi, no? So magpalinis at magpaayos po tayo kay Lord, no? Kung hindi po natin hahanapin ngayon ang maling materyales, darating po ang araw na harapin pa natin po ito sa harap ng Diyos, no? So mas mabuti na nang hayaan po natin i-correct po tayo ng Panginoon ngayon kaysa magulat po tayo sa araw ng paghuhukom na marami pala tayo sa itinayo po natin ay hindi tatagal, ha? So ito po yung isang paalala kapatid sa atin na yung ating mga foundation. Ang ating foundation yung Panginoong Jesus. Yung salvation po natin ay nakatayo po kay Lord, hindi po sa mga magagandang gawa po natin, no? Pwedeng itago ang motibo, pwedeng itago po yung pride, yung pagkapuot, yung sikretong kasalanan po natin, yung pagiging pakitang tao po natin. Pwedeng magmukhang ginto po tayo sa harap ng tao. Pero ang isang bagay na damo pala sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, pwedeng magmukhang ginto sa harap ng tao, ang isang bagay na damo pala sa harap ng Diyos. Pero sa araw ng paghuhukom ay mahayag ang lahat ng ito. Kaya nga sabi dun sa unang Korinto 3 verse 14 to 15, balikan po natin, na sabi nga, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, nawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ayan kapatid, no? So, ay Teacher Annie. Kaya nga po, no, tandaan din po natin, no? Sabi din po doon sa awit 20 verse 7, mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Kaya, kaya kapatid, no? Kaya dapat talagang siyasatin natin kung ano yung talaga yung materyales na ating gagamitin, no? Dapat ito ay solid, no? Solid
matibay na pundasyon. At sino ba yung ating matibay na pundasyon? Ang ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi yung ating mga kaibigan, hindi yung ating mga kamag-anak, no? Sa oras talaga na tayo ay sinishape, no, sa oras na gustong gibain ng kaawa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Talagang lilubligin tayo, isi-shake tayo ng sobra-sobra. Pero kung ikaw ay nagtitiwala at naglagak ng matibay na pundasyon sa ating Panginoon, hindi tayo madaling manghina, hindi tayo madaling magiba, no? Hindi tayo matatalo sa laban. Kaya kapatid, tandaan mong mabuti na kailangan natin ng mga materyales. Siyempre, unang-una na gagamitin natin upang ating mapatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon ay ang kanyang mga salita, no? Na ugaliin natin, kapatid, na magbasa talaga ng Bible, sapagkat sa oras na tayo ay dumadaan sa pagliligalig, no? Pag-shake ng kaaway, ito yung mga sandata na pwede nating gamitin, no? Matibay na ang pinapaalala na sa atin ng mga salita ng Panginoon na huwag tayong manghinawa, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kasi siya yung ating matibay na sandigan, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. No? Katulad na lamang nung nangyari kay Pablo na nung tatawid siya sa dagat, no, na gusto niyang lumapit kay Lord. Sabi, Lord, palapitin mo din ako, gusto ko yung makalakad sa tubig, no? Nakalakad siya, pero hindi naituloy kasi nga nawalan siya ng focus kay Lord. So dapat habang tayo ay nililiglig ng kaaway, nakafocus tayo sa ating Panginoon. Nakakapit tayo dun sa matibay nating kapitan para hindi tayo ma-shake, para hindi tayo manghina, hindi tayo maligalig mga kapatid. Kaya sabi nga, no, ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay tunay na mapanghahawakan mo at magiging sandata mo, no, na magpapalalim sa ugat ng iyong pananampalataya. At syempre yung ating mga personal devotion, yung ating mga worship, no, yung ating pagkanta sa Panginoon, no. So talaga, atin na kinakailangan natin sa mga panahon na ito, na talagang huwag tayong manghinawa sa Panginoon, no? Magpakalalim pa tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, kasi ito nga, hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay, no? At hindi din natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, no, ngayon pa lang palalimin na natin yung ating pananampalataya. Patibayin na natin yung ating pundasyon sa ating Panginoon, kasi wala tayong ibang malalapitan. Amen. Wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon, no? Kaya nga sabi, huwag tayong maglagak ng ating tiwala sa mga tao, sa mga kaibigan, no? Sa mga kung ano-anong mga bagay na meron tayo, kundi sa Diyos lamang, kay Lord lamang, sa ating Panginoong Hesukristo lamang, na matibay nating kaibigan. Amen. Tandaan dito natin, kapatid, no, sa bawat, sabi nga, our labor is not in vain. Amen. Lahat ng ating mga ginagawa po ay may reward, no? May gantimpalang buhat po sa Panginoon. Nakikita po ng Diyos yung ginagawa po natin. Nakikita niya po yung pagsunod natin. Nakikita niya po yung pananalangin mo, kapatid. Nakikita niya yung pagpapatawad mo kahit mahirap. So nakikita niya po yung paglilingkod mo na hindi nakapost sa social media, no? Nakikita niya po lahat 'yan, no? Sabi nga, ang reward nito, kapatid, ay hindi ka bayaran para bilhin po yung salvation, no? So hindi to sweldo para masabing may utang ang Diyos sa atin. Kaya dapat iligtas niya tayo, no? Ang reward po ay grace pa rin po buhat sa Panginoon, kapatid. Kaya sabi nga, si Lord ang nagbigay ng opportunity sa iyo. Si Lord ang nagbigay ng lakas sa atin, no? Si Lord pa rin ang nagbigay ng bunga ng mga ginagawa po natin, no? At siya po yung nag-enable sa iyo na magawa mo yung pinapagawa niya. So, kaya kapatid, dapat lang na talagang nandun yung pag-glory natin sa Panginoon. Yes. Kasi nga, sabi nga po,
So, walang room para magyabang kapag may reward. So, nandun pa rin dapat yung pag-worship natin. So, kapag may bunga po, grace pa rin po, mag-worship pa rin po tayo sa Kanya. Na kapag may dilema, magpasalamat tayo, no? Dahil grace pa rin po yun ng Panginoon. Kaya sabi nga po, no, sabi kapag ginawa mo ito kapatid, sabi nga, ito yung mga pointers na ibinahagi po namin sa inyo, no, yung kung paano po natin gagawing foundation yung ating buhay, yung buhay natin sa Panginoong Jesus, no, yung mga recognize that God gives the growth. Yung pangalawa po, build only on Christ. At pangatlo, choose materials that last, no. Sabi, at kapag ginagawa po natin ito, hindi ibig sabihin mawawala na po yung storm, yung trials na nararanasan po natin. No? Pero ibig sabihin po, hindi ka na nakatayo sa sarili mong lakas, nakatayo ka na ngayon sa Panginoong Jesus. At habang ang Diyos po ay nagpapalago sa atin, habang si Lord po ay nagiging foundation po natin, at habang pinipili po natin magtayo ng mga bagay na pang-eternal, unti-unti po tayong hinuhubog ng Panginoon na maging mas matibay, mas mapagpakumbaba, mas masunurin, mas malaya sa kasalanan, at mas katulad po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. No, napakabuti talaga ni Lord sa atin, no. Talagang ang kanyang pagmamahal ay lagi niyang nilalaan sa atin, at sabi nga yung ating mga kasalanan binubura niya na yun, no. Nabura na yun. Talagang the steadfast love of the Lord is new every morning. Kaya kapatid, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Kaya atin yung uling na pointers natin. So sa number 1 ay recognize that God gives the growth. Yes. Sa number 2 naman, Build only on Christ. At yung pangatlo po, choose your materials that will last. yung tatagal talaga. Amen. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, we pray na may nagrema sa inyong mga puso, no? May reminder na naiwan na panghahawakan nyo na yung salita ng Diyos ay matibay nating sandigan na di magigiba at hindi rurupok, no? Ito ay laging matatag, no? Kaya maaasahan natin na ito ay hindi tayo masishake, hindi tayo manghihina, hindi tayo manlulupay-pay kasi hawak tayo ng ating Panginoon. Ating matibay Na sandigan. Kaya, matibay pundasyon ng ating yes, buhay. kaya kanino ka maglalagak ng iyong pundasyon? So kapatid, hanging sa Panginoong Jesus lamang tayo mag-build ng ating foundation. Amen. Build in Christ. Yes. Ayan, Teacher Annie. Ito na po tayo Sa ating closing prayer. Ayan. Lord, salamat Panginoon sa panibagong mensahe, Lord, na muli ay natuto kami, Panginoon, na muli binuksan mo yung aming puso. Sabi mo nga po na ikaw po yung nagpapalago nito, Panginoon, Lord God. Kami lang po ay mga servants mo, Lord. Kami yung nagdidilig. Kami yung at ikaw po mismo yung nagpapalago nito, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, salamat patuloy na pagtuturo sa amin, Lord, Panginoon. At sa mensahe mo sa ngayong umaga, Panginoon, Lord God, bawat isa po ay may nagrema sa kanila, may natutunan po, Panginoon, na patuloy nilang magagamit, Lord, sa kanilang pang-araw-araw na kay Panginoon, Lord God. Lord, salamat. Patuloy na sabi mo nga po na sa iyo lang po kami maglalagak, Panginoon. Ikaw po yung aming matibay na pundasyon, Panginoon, Lord God, na kahit anong bagyo, anong pagsubok man na dumating, Panginoon, ay hindi po kami matitinag, hindi kami magigiba, Panginoon, hindi kami magiging marupok, Panginoon, sapagkat nakakapit kami, Panginoon, sa isang matibay na pundasyon. At ikaw yung Panginoon Hesus Kristo. Salamat dito, Panginoon, sa pagtuturo amin, Lord, na ngayong pundasyon na aming tinatayo, Panginoon, ay dapat matibay, Panginoon, Lord God. Hindi po sa isang dayam, sa damo, Panginoon, sa kahoy lamang, Panginoon, kundi dapat sa isang pilak o ginto, mahaling bato, namin tinatayo yung aming pundasyon. At ikaw yun, Panginoon Hesus Kristo. Lord, salamat
Salamat, Panginoon, patuloy na ikaw pong kumilos sa buhay ng bawat isa, sa mga nakasama po namin ngayon sa umagang ito, mula po sa radyo, mula po sa FB Live, Panginoon Lord, patuloy na ikaw ang maghari, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon, pagharian mo sila, Panginoon, patuloy na pagpalain, patuloy na palaguin, Panginoon, sa pananampalataya, Lord God. Abutin mo sila na yung pagkain kamay at nawa po ang mensahe nito ay magsilbing aral po sa bawat isa, magbukas sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon, na ikaw ay tanggapin nila bilang isang Diyos at tagapagligtas nila, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa iyong papuri, pasasalamat, pagdadakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. 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 So, tandaan natin, kapatid, no? Every gifting is a blessing. Yan, so, patuloy na sinasabi yan sa atin, pinapaalala yan sa atin ni Brother Jun, no? Tunay nga po na isang pagpapala ang mabigyan pa rin tayo ng buhay, lakas at nga. Kaya po sa lahat po, hindi pa po Pastora Aida and Pastor Rolly po, kami po, ako po si Teacher Annie at kasama ko po si Ate Len. Kaya po, lagi po nating tandaan, God loves you, God bless you, and let us give God all the glory. Para naman po sa ating for prayer and counseling po, at maaari niyo pong gamitin ang PLD bloodline po, Gian Youth Center, 8808-1589. The Light in the Lord Prayer Garden, 8706-6519. At para naman po sa ating mga cellphone, Globe 0917-177-6466 para po kay Pastora Aida. At para naman po sa Smart kay Pastora Edith po, 0920-414-0915. For love gift naman sa mga gusto magbigay, ang Diyos ko magbabalik sa inyong siksik, liglig at umaapon na pagpapala mula po sa GCash number ni Kasiban 0920-414-0915. Sa BPI account po ni Aida Antonio, savings account number 3196-285291. At yan po, no? God bless us po. Kaya salamat po ng marami sa inyo. Mga piling namin tagapakinig at nagsubaybay po sa amin sa radyo at sa FB. Yan, hindi na natin isa-isa at yan, pero sa inyo po, nagpapasalamat po kami. Amen. God bless po sa lahat. God bless po. Siya'y aking gabay, ang kasama